Para sa agarang pagdating, ginagawin ko ang galing sa Dawa, Zaira Mini El Dama, LNA Al-Masih, Robert Harris, ng Perlas, si Norma. Para sa espesyal na intensyon, ng Isabela A. Diallo, Alexis Pamili at si Hernani Ajay. Para sa kaluluwa, for the 60th anniversary of UC Putpuno, at Julia and Sonico, Teresita and Rosolo Silvan, the anniversary of S. Asis, Gastre, Araceli, Siya Asis, Dominador Corazon, Luisa Anillo, Erlina and Agustina Almasi, Lupere and Domingo Almasi, also Purgatory, Maria Corazon S. Aguilar, Mercedes Castro, Corazon Castro, Zachary Abad, Veronica D. Magdila, Jeronimo and Martin Selibatin, Siriaco and Cecilia Magdila, Elena and Benito Ibatin, Felicidad Magdila and Aurora Gonzalez, Tia Morana, and Lisa Muleter, and Canosio, Alexandra Esperos, Bernardo Esconda, Abdulatif Sucre, Jose and Lourdes Bayado. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Kristo sa sanlibutan. Masigayo po lahat para sa pagsisimula ng mga balita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayon. Mga kapatid, sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon natin na nasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa ating buhay. Sa pagkakataon na ito, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang at pagharian ng ating Panginoong Kristo. Aminin po muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, laluha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at kapalaran, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan, at pagpapayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, ilog mong pag-isahin ang tanan. Idulog mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo na walang kumpay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang kapahayag ng salita ng Diyos. Ang taong nakasakay sa ulang ay tumutukoy kay Kristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng masalangit at lupa. Ito ang napaganaan sa pagkasira ni Daniel. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulaw. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mabawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, naghari na, ang damit niya ay mahalika. Panginoon, naghari na, ang galing niya ay mahalika. Panginoon, naghahari na ang suot sa katawan ay damit na mahalika at batbat ng kalakasan. Panginoon, naghari na, ang galing niya ay mahalika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungay. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginoon, naghari na, ang galing niya ay mahalika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang inyong templo. Panginoon, naghari na, ang galing niya ay mahalika. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatapos si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag. Sumenyo, pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayo isang biging mahalika upang maglingkod sa Diyos at kanyang ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapulihan at kapangyarihan ng makailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siya na sa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng mundo sa kanyang daliliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng bibig sa lupa. Magkagayon na. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Noong panahon iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, yan ba ay galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba ay Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo ito. Ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aming mga tauhan at hindi na ipagkaloob sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ngayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi na kay hari. Ito ang ganyan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Happy Sanctity of Christ sa mga kapatid, pakibali ang inyong katabi. Pakibali niyo mga Christ sa mga bakit na po ba tinatawag na itong Kristong Hari? Noong unang panahon, yung nagkari-harian naman din talaga yung mga Egypto kung saan mga Israelita ay under ng mga Egypto o Egypt. And then pinayos sila ng Panginoon at maglakbay patungo sa lupang itinalako. Yung sinasabi sa kanila kay Moises. Kung saan, doon mga kapatid ay nasasakot naman sila ng mga nag-asarian. At dahil sa may kingdom, kaharian dito, kaharian doon, nagkaway-away po yan. No? Nagsasakot sila sa napapalakali sila o tinatawag sila sa Babylonia. Kaya tayo ni Propeta Daniel, kaya nakikita niya yung vision na yun sa unang pagbasa sa tawag na mayroong isang hari na hindi dito ang pamamalakad, na hindi girang ang ginagawa na ang ginig ang bawat kaharian. Pag-angkin ng isa, igirahin naman ng isa, tapos pagkasabot, igirahin naman ng isa. Di pagkatapos sa Babylonia, ay ang nagiging malakas na kaharian na yung Greece, hanggang sa Roma, no? Kaya dito, ipinapakita sa ating Ebanghelyo na ang kaharian ng Diyos sa Ebanghelyo ay hindi nakikita. No? Hindi nakikita. Ipinapakita ni Propeta Daniel na nasa alapaap sa pasakay ng ulam at bumaba at nakaharap doon sa taong magpakailanman, ng ancient one. Walang iba kundi ang Diyos Ama. So ipinapakita ni Propeta Daniel na hindi dito ang sasabitan ng kaharian ng Diyos. Although, nandito na, pero hindi pa ganap. Dahil ipinapakita din dito na hindi pa may-ari ng sanlibutan ang kanyang kaharian, kung hindi siya ang may-ari ng sanlibutan. Pero hindi po ito ang tunay niyang kaharian. Bakit ginagawa? Dahil ang tao nagkasala. Alaman ng Diyos, laman ng Diyos. At nauna, before pa wala kita sa Kristo, ginawa na niya ang sanlibutan. At napakapalang masala dahil yung nagkasala ng tao makalis sa kanyang kaharian, mayroong pinagkagyan. At dito, lahat tayo binibigyan ng pagkakataon. Okay? So, tayo lahat ang pagkakataon po dito, kasi gusto na ng Panginoong Kristo, at sabi ko na ang kanyang kaharian, ay atin po yung pinagsusumikapan. Dahil tayo lahat na itong time, haharap po tayo sa gumagawa po sa atin. Ngayon, tanong, gusto niyo mo pumasok sa kaharian ng ating Panginoong Diyos? Pakita sa kamay. Pakita sa kamay. May requirements. Diba? Kung nagkakita yung trabaho, may requirements pa, diba? O diba? Kailangan naman pasok ka na agad. Sino ka na? Diba? Ang requirements ay mamatay po na. Ano? Mamatay na po na. Dahil tayo lahat ay nagalit doon. Binibigyan tayo ng pagkatao na mabuhay dito, maayos,
hindi mo na tayo mawala yan. Hindi mo na. Marami pa yung gagawin sa buhay natin. At i-establish po natin yung kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon, meron pa rin kaguluhan na nangyayari. Hindi sa ating kalaman na meron talagang magmula gusto maghari-harian. Kaya nga, hindi ko makita ng mga Daniel na pinapaalala sa atin, hindi ganyan ang paghahari. Dapat kapayapaan. No? Hindi po kaguluhan. Dahil mga kapatid, kung mapapansin po tayo natin, tayo lahat ay nasa hilira ng gusto pumasok sa pinto ng kanyang kaharian. At hindi natin alam kung paano po ang ating Panginoong Diyos na tinuturuan po tayo sa bawat araw-araw. Dahil mayroong sitwasyon sa buhay po natin na ang Diyos ay nagpapakita at ang Diyos ay nagpapakilala. Pero hindi natin nakita, hindi natin nakikilala. Dahil ito'y occupy po tayo sa ating mga ginagawa habang tayo po'y naglalakbay. Kadalasan, kapag nakapos ng simbahan, yung iba, naalala ang sinasabi ng tatay ko, naalala ang mga narinig ng mga pagbasa, pero kapag actual na kung saan isa sa buhay, hindi na isa sa buhay. At kung actual na ang Diyos na papakita, hindi nakikilala. Kaya nga si Kapatid Diyos, sinasabi doon ang bulag, tayo po yung Kapatid Diyos na bulag, hindi natin nakikita ang Diyos. Sino po ba ang Diyos na kung saan nagpapakilala sa atin? Yung mga ginagawa natin, kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga maliliit ng mga batang ito, o sa mga maliliit na ito, ay ginagawa ng Diyos sa akin. Sino po yan sila? Yung mga pobre, na kung saan si Jesus ay talagang pupunta sa mga may sakit, yung mga may kasalanan, yung mga mahihirap, yung mga inansipwera. Hindi doon sa walang sakit, hindi doon sa mga malalakas, hindi doon sa mga tao na kung saan nagiging right sa mga sarili dahil sila ay mataas. Kung hindi doon sa mga mahihina, whatever you do to the least of my brothers is to unto me. At tayo pa sa ating buhay, sa pagsisimba po natin, close ba natin ang ating Panginoon sa Kristo? Tama niyo ba natin yun? Close ba natin Kristo? Ha? Kung close kayo sa Kristo, close kayo sa mga may sakit. Nalalagay pa may sakit. Mga nurses, bibili-bili ako siya. Pagka-24 system niya. Yung mga may problema sa inyong pamamahay o sa inyong apartment, kinakausap mo ba? O ayaw na? Kaya may pagkakawin. Yung masawa ninyo na may problema, sinusubukan ninyo ba? Ngayon, whatever you do to the least of my brother, you are the least. Sometimes you are the least also. Ikaw yung nagiging pobre. At doon, bakit? Hindi natin nakikita yung kaharian niya eh. Wala dito. Pero, nandito siya. Bakit? Sa ibang parte ng pagbasa mga kapatid, ang kanyang kaharian na hindi lugar. Ang kanyang kaharian na hindi bagay. It is not there, it is not there. It's among you. Ang kanyang kaharian ay nasa inyo. Kaya lagi niyong sinasabi, sumayin niyo ang Panginoon, sumayin niyo ang kapayapaan. Nagbabanito niya sa akin, sumayin niyo din ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Kapayapaan, dahil ang dala ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa sa amin ang kanyang kaharian. Kaya sabi ni Dallas Willard ay, Jesus Christ is the human face of the kingdom of God. It makes it concretely visible. Dahil nagagaling ang Diyos anak sa kaharian ng Diyos Ama at umawa siya. He is the fullness. Mahirap na lang ito ibigay dahil highly spiritualized ang Kayuan Bautista na Ebanghelyo. Hindi katulad kay sa Marcos, sa Lucas at kay sa Mateo. Ito, kakaiba. Dahil apocalyptic yung mga pagbasa beyond this world, vision. Na kung saan habang buhay ka, makikita mo, active yung mind mo, active yung sarili mo, na mayroon doon. Kaya, kahit spiritualized, pinalakas po tayo. Bakit niya tayo pinalakas? Dahil gusto niya ipinapaalam sa atin na nandito ang Diyos sa atin. Nandito ang kanyang
kaharian. And Jesus Christ makes this kingdom visible, concretely accessible to all of us. Tumatanggap sa ating Panginoong Kristo na kung saan siya ang kaharian ng fullness ay nananahan ng mapayapa at nagbabago ang kanyang buhay. Siyempre, kapag nanood ka sa kaharian ng Diyos at tanggap mo ating Panginoong Kristo, kilala mo, magbabago ang takbo ng iyong buhay. Dahil ngayon, sabihin mo sa katabi mo, nagbabago ang buhay mo yan. Wala natiti ka ba? Na ganyan ka. May pagbabago ba? O bakit mo ako sinasaktan kung may pagbabago? Ha? Bakit nakasimamot ka tayo kung may pagbabago? Ha? Bakit kabilan kung may pagbabago? Bakit puro ng alala, puro ng pangamba kung talagang totoo tinatanggap mo si Kristo? Bakit alalahan mo ang bahala ang mga bagay na yan habang buhay ka? You get the point? Na kung saan nandito tayo ang buhay, habang buhay po tayo, at dinagawin yung kaharian, meron tayong pupuntahan eh. Tapos ito lahat ng ito. Bakit? Dahil ang taong nananatili at nakapasok at nanahan sa kaharian ng Diyos ay nagmamahal sa katotohanan. And this is the reality of life. Habang buhay po tayo, we look forward what is there. We look forward what is there. Na nandito na nilalamnan na natin, na nilalasap na natin, yung tagumpay. Pero bakit na po ako nagihina ka? Dahil ibang katotohanan ang ating tinitirahan. Ibang katotohanan ang ating sinusundan. Kaya, ang sinasabi ko sa isang video, ang tao na ninirahan sa kaharian ng Diyos at pinananahanan ng ating Panginoong Kristo at nagahari siya sa puso ay nananahan sa katotohanan at hindi magkasinungaling niya. Ikaw, ngayon sa oras na ito, dahil ikaw nananahan ka sa katotohanan. Tingnan mo sa aking katabi mo. Tingnan mo rin. Totoo ba yung mukha mo? Totoo ba yung kilay mo? Ha? Sige nga. Tapos na ako. 3D na lang para makapagod. Sa mag-asawa, manahan tayo sa katotohanan. Ay, yun po yung kaharian na ibigay sa inyo ng Diyos. That's a sacrament of marriage. That is the legal kingdom. Kaya kapag ang mag-asawa ay nabuhay ng maayos, at maayos ang pamilya, at maayos ang mga anak, at isa po dito, ibang mag-asawa na mabuhay na maayos, mabuhay na maayos, mabuhay na maayos, mabuhay na maayos, pagdating dito sa simbahan, nabubuhay na maayos, di ba? Napakasawa. Pero kung hindi mabubuhay na maayos, sa sisisisyo po dito, ay talaga mag-aawin. Bakit hindi maayos yung buhay niya sa kanilang pamamahan? The church is begins at home. Dahil ang unang simbahan, sa panahon ng ating Panginoong Kristo, yung tinutugis tayo ng disipulo, yan ano sa simbahan. Ano doon sa loob ng pamamahan? Nagulong yung kapag, kaya may pagdang po tayo. Kaya minuturuan ko ng mabuti yung mga anak. Sino po yung mga anak ng Panginoong Kristo? Yung mga disipulo, sino po yung ina? Ang malignan. Yun natin sinusundan. Hindi pa rin natatapos yung ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Until now, kahit hirap po tayo, kahit nalipusta po tayo, tayo mga Pilipino, tahimik lang tayo at pinapagpatuloy yung ating sinusundan. Pasalamat po tayo na kung saan nagagaling po tayo sa Pilipinas at alam namin ang lahat ng mga bagay nito na inilihim sa mga marurunong. Dahil ito yung ibigay sa atin ng lakas kahit hirap po tayo, nanindigan po tayo sa katotohanan. Diba? Kaya sa mag-asawa, umuhay sa katotohanan. Ang lalaki ay mamumuhay bilang haligi ng tahanan. Ibang mga lalaki, na ibang mga asawa babae, na malayo sa pamilya, nagiging dalaga dito sa kasi malayo, naghahanap
komportable. Yung mga katotohanan. O yan din ang katotohanan ni mismo. Pero yung tinitirahan mo, yung ginagawa mo, katotohanan ko ba yan? Hindi. Kasi naman yan. Pero yung mga asawa na pero anak, pero hasta talaga napabayaan yung anak. Bakit? Pinuon na ang sarili. So yan. Okay, magaling sa akin. Lahat na naman yan. Kung gusto niyo mabigan, usap tayo sa business na. Basta ano tayo mabigan yan. At kaganahin yung nararamdaman. Okay? Hindi ko naman kayo papagalitan tapos sa business. Okay. Pinalala sa atin dahil sinasabi po ito ay napalito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Dahil mga kapatid, kung manatili po tayo sa kasinungalingan, inilayo po tayo ng demonyo. Magpapakatotoo po tayo sa puro ng ating Panginoong Jesucristo at huwag po tayo mapalansin sa purpose ng demonyo o layunin ng demonyo. Ano ba layunin ng demonyo? Ang ilayo po tayo sa katotohanan. Ang ilayo po tayo kay Kristo. Dahil ang salita ng Diablo, demonyo, ay hangos sa salitang Grego na sa Tagalog, manluluko. Niluluko lang po tayo sa ating mga ginagawa na akala natin ay okay, na akala natin ay maganda, pero ang talim, lumunan at babagsak po yun. Mas masakit po yun. Mas mahigit pa na kung saan, from time to time, gumagaan ang buhay mo, tapos bumibigan dahil sa mga problema, pero alam mo, natama yung landas na tinatahan mo. Kaysa magaan ang buhay mo, pero yung pamamaraan ay mali. At the end of life, maninituloy ito, tapos yung mga pinupunto natin, mga memories o karanasan, hindi pa naman tibay na pader ang iyong sinasagalan. Babagsak yan. No? At doon, mas lalo masakit. Mga kapatid. Bakit? Dahil ang tao na namuhay sa kasinungalingan, ang kanyang sinusundan ay ang demonyo at hindi si Kristo. So, ano gagawin natin habang tayo ay nagkakamay sa mundo ni Pamaw? Para malampasan o para aware po tayo sa mga bagay na ito. Una-una, dapat magkaroon po ang bawat isa na manalangin na manalangin. Hindi na po yung pupunta ka sa simbahan, hindi nag-rosaryo ka, pero tinatapos mo lahat ng mga rosaryo. Nawalan ka na ng buong sa isang taas, rosaryo ka pa rin. Tapos po yung mga minsan mo sa ito, rosaryo ka pa rin. Ano sa mga nangyari? Bakit? Meron kayo na kasi. Nagsasalita ka naman sa salita. Yung buhay panalangin, ayun, magdadarasan ka dahil ng iyong puso. At doon ang Diyos magsasalita sa iyo. At doon din ang demonyo magsasalita sa iyo. Di ba pansin niyo, nahilig kayo? Nasa harapan kayo ng banal na Eucharistia, pero nasa isipan po ninyo, yung kaaway mo, yung kagalit mo, yung kaaway mo, yung asawa mo, yung kagalit mo, yung anak mo. Sipa-sipa ka dyan, palis ka. Wala ka naman magiging makukuha sa patin niya. Dinimonyo, kahit saan, nandoon ang demonyo. Habang buhay mo tayo, dinimonyohin, kasi gusto na demonyo na pakailan sa sinupan, na hindi na sa kanya ito. Kanya nasisipak na siya doon sa lalaki niya. Dahil gusto niya, pag-ibig o maging mataas sa Diyos. Hindi niya pwede pagawa doon. Hindi din dito sa lupa. Akala dito, marami na dito magiging alipin ko. Bibigyan ko ng mga trabaho, mga pinag-o, huwag kayo magsimba. Pag mga Sunday o mga Saturday o Friday, huwag kayo magsimba. Pumunta kayo doon sa ating Diyos, kumain kayo doon. Bakit? Kasi minsan, kapag kagising mo, pagod ka sa trabaho, oras na ng pagsimba. Saka na. Kaya, kung nagandang oras, pupunta ka sa lugar kung saan maging masaya ka. At kung maging masaya ka, ang ganda, gumagabi na.
ako'y uuwi na, ubus ng pera, balik na naman sa problema. Kaya, mabigat pa rin. Bakit? Ang binuso mo ay yung mata, ang binuso mo yung ganyan, ang binuso mo yung bigat, hindi ang yung espiritu kung saan makapagpigay sa iyo ng kalakasan. Magaling dyan ang Panginoon. Kaya kailangan na manalangin na panalangin. No? Kahit isang oras, kahit isang minuto yan, pero nabuo lahat ng sapat ng panalangin na I trust you, Lord. Why not? No? Pangalawa, ay magkaroon na tuwid na buti o tuwid na konsensya. Dahil ang Diyos, doon pumapasok, doon nagsasalita. At ang tao ay lahat sa kaharian ng Diyos, sinusunod ang tama. Oo, nandoon din ang demonyo nagsasalita. Pero alam mo kung paano ka mag-desisyon that is the perfect obedience, perfect freedom. Yun ang paggamit ng kalayaan na hindi kinukuha ng Diyos. Kahit makapagyarihan ng Diyos, ikaw pa rin ang magdadala at ikaw pa rin ang magdesisyon sa sarili mo dahil mayroon kang kalayaan. Yan ang maganda nun. Kaya kung makakamali ka sa sarili ng kalayaan, sa tatanungin mo, Diyos, hindi ka makapagyarihan. Bakit ako nayaan? Hindi. Ikaw yun, nandun sa'yo, nandun yung kalayaan na to choose what is evil and what is good. Nasa sa'yo. Kung makakamali ka, wala ka malalagin na malalagin, hindi talaga papasok ka ng doon. As since God is all can save graces. Kaya ang pagdalihan kung tayo sa karyan ng Diyos sa katotohanan, tama ang ating gagawin. Tama ang ating sinusundan. Kaya napakasarap ang buhay na nasa Diyos po tayo. Na kahit mabigat, alam natin na tayo ng tayo ay dyan siya. Dahil sinasabi niya sa atin na kahit hirap na hirap ka, kahit na umiiyak na umiiyak ka, kahit na mabigat mo siya, nandiyan lang ako sa iyo, naghihintay at hindi kita iiwanan. Kaya mga kapatid, ganito ang pagkahari ni Kristo sa ating puso. Amen. Mag-stay po. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may luwag ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Kamariang Berde, pinagpapasahan ni Poncio Pilato, ibinako sa krus na matay ni Ganaw sa kinaroonan ng mga imam, na may tatlong araw na buhay na pamuli, umakyat sa langit, natutulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin dito ang upo sa mabubuhay ng maraming tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng maraming tao, at sa buhay ng mga Lumapit tayo sa ating Diyos Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan, gaya ng sa langit ang ating tutugon. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumagunawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan, at kaunlaran sa kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tingin sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamang sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahalingatan at sa mga
Magbagong loob nawa sila at tahagin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, kanilang hari, ibigin mo kami. Para sa lahat ng may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Hari, nagdudulog sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, kanilang hari, ibigin mo kami. Para sa mga umana, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, kanilang hari, ibigin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, kanilang hari, ibigin mo kami. Diyos Ama, itulog mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan. Pagkakastawan namin siya na naghahari kasama mo at ang Espiritu at tuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Paalangin niyo mga kapatid upang paghari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ang Panginoon sa panahal sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan na ramalan sa ating kapanginabangan at sa buong sa kayanan banal. Awalan ninyo likha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sakatauhan. Iniluhog namin ang iyong anak na may magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Bilang sa Diyos sa iyong puso at diwa. Dinanasabi sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Malakas siya para sa kasalahatan. Awa naming mga kapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinilang mo ang tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa pagkain ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagpuklog. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusan naglalahat ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat ay gawan. Sa paghaharing niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin magiging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-iisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang kagantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunit natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagbuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami niyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahan maganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ng Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinulay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalisang esposo, kay San na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa ligid ng kalugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagpapilinom ng galing na utos sa tulog ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
sama, kakalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng pahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng kapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mo kaming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nagayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nagayos ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilupot po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papalad ang mga iniyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming kinabang mo sa pagkain na bibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalan sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Magsubo po ang lahat para sa parish announcement. Next week, the devotion season of Advent will commence. The Christmas Bazaar will be on Thursday, 5th of December from 6 p.m. and the full day of Friday, 6th of December. Our parish will be organizing the Day of the Poor, which will be held on January 9th, Thursday. We will be inviting their camp laborers, domestic helpers, cleaners, and those who are not doing well in the current economic conditions. We will serve them a public meal and give them Christmas gifts. Those who wish to share their Christmas joy with the poor and support this cause, our volunteers are available outside to receive their contribution or you may give them to the parish office. Official receipt will be issued for your donation. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral and Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholic School or PCC. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyo po niya mga ulo at napin ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihan Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na rin pala ng pagdiriwang, umayaw kayo ng puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Balikan natin sa ating